nais kong i-congratulate si Pangulong Marcos. Tayo naman dito Ay, talaga? tayo Why? naman dito patas, ano? At alam nyo, di ba meron tayong laging pinupulaan dito. Yan. Opo. Na iyan ay yung si Secretary J. Ruiz, sorry ha, kahit kaibigan natin yan, ay lagi nating pinupulaan kasi nga nagkaroon siya ng kontrata sa gobyerno. Di ba? Kailan lang yata? Kahapon lang yata o ng isang araw. Sabi natin, di ba may kontrata siya sa gobyerno? Sabi ko, mahirap sa isang secretary, lalo na communications office pa, na dapat kino-communicate mo yung achievements ng Pangulo. Yes. Para hindi bumabagsak ang popularidad ng Pangulo. Opo. Ang unang-unang trabaho mo, unang-unang araw mo sa trabaho, dinidepensa mo yung sarili mo sa halip na idepensa yung Pangulo. Dahil yung mga daan-daang milyong pisong kontrata sa gobyerno. Oh, parang conflict of interest yan. Oo. Yan. Ngayon, di ba sabi ko, binigyan na nga kayo ng queue ng Commission on Appointments. Way out, graceful exit. Binaypass na nga si J. Ruiz. Parang sinasabi sa inyong, boss, eto na pagkakataon mo na malusutan mo yung problemang yan. Na may baggage yung iyong PCO chief. Opo. Ang bago, nire-appoint pa rin. So sabi ko, hindi naman nakakuha ng yung kumbaga sa kwan, hindi mo nakuha yung signal. Opo. Ay, Yun, nakuha na rin sa wakas. Ang tagal nga, medyo slow lang ang pagkakuha. Opo. Ewan ko kung pinayuhan din siya ng mga ibang kaibigan niya na maganda ang layunin. Opo. Kasi yung mga nagpapayo sa'yo, iba-iba layunin yan eh. Meron, may sariling agenda, meron agenda para sa kanilang sarili, merong sip-sip lang, merong nagmamalasakit. Opo. Hindi naman siguro siya nakinig nitong yes yo, kaya sinunod niya yung payo namin. Natin, di ba? Natin. Opo. Oo. Kasi, hindi naman siguro siya makikinig ng yes yo to Pasio kasi masisira araw niya pag nakinig siya dito. Ay, Di ba? ay. Iba na ang tumatayo ngayon na Iba na. Okay. Secretary ng Presidential Communications Office. At ang pumalit ay etong You're on YouTube watching Chill Lo-Fi Hip Hop. But did you know that there's a YouTube? isang taong nangangalang Dave Gomez na isang veteranong journalista, naging communications executive at ito ay matagal na rin sa gobyerno. Yan. Ito pala ang background nitong si Dave Gomez. 11 years siyang reporter ng Philippine Star. Okay. So, legitimate na journalist. Yan. Ngayon, from Philippine Star, siya ay pumunta sa pribadong sektor at siya ay naging opisyal ng isang private PR firm na Leo Burnett Manila. Ano to? Multinational na PR firm to. Corporate ito, corporate. Opo. Yan. Later, siya ay naging Director General of the Philippine Information Agency ng gobyerno rin. Yun. Yan. Okay yun. Sa birbadong sektor, siya rin ay naging PR ng Philip Morris. Yan. Tobacco. Ng 23 Okay. anyos. So, batikan na to. At ang importante nga, katulad ng sabi ko, bukod sa legitimate na journalist, legitimate din naman si J. Ruiz. Opo. Ang maganda rito kay Dave Gomez, wala siyang bagahe. Ayun. Yan. At both private and public sector ay naging PR siya nang walang kontrata sa gobyerno. So congratulations! Palakpakan natin si tama po kung ginawa niyo. Naman dito parehas eh. At siya rin yung magsasalita. Mas maganda kung siya yung magsasalita. Talaga mas maganda. Kahit sino magsalita, Hindi. mas maganda talaga. Kung siya ang magsasalita, at least direkta yan galing sa... Hindi, ang ibig kong sabihin, puwera si Claire Castro, kahit sino na,
Kahit yung alaga kong aso, mas maigi pa. Kaysa kay Claire Castro, kahit si Piduts na, o kaya si Erap, o kaya si Wena. Yun yung mga alaga kong aso eh. Grabe. O si Danfer, yan, o si Bonget. Kahit sila na magsalita, pumunta sa podium, mas maigi pa rin. Kesa sa kasalukuyan na nagsasalita. Kahit sabihin lang nila eh, okay na rin po yun. At least hindi nakakalito. Alam mo, yung aso ang nagsasalita. Ay, grabe. Oo. Ay. Si J. Ruiz naman ay hindi naman todong wala sa gobyerno. Andiyan pa rin. Siya ay ginawang miyembro ng board ng MECO. Yung parang de facto, hindi impacto de facto na ating embassy sa Taiwan. Kasi di ba, one China policy tayo. Opo. Pero unofficially, meron tayong Manila Economic and Cultural Office. Ayun. Yan. Di ba? Ang ganda. O, Pwede mo rin. no? Yung kabila naman, may counterpart naman niya ng Taiwan, TECO naman. Teko. O, Taiwan Economic and Cultural Office. Okay. Yun ang nasa Maynila. Yung MECO, nasa Taiwan. Yun ang parang embassy natin. Unofficial. Ayun. Kasi hindi pwedeng official eh. Kaya lang ako nagtataka. Kung unofficial na embassy natin yon sa Taiwan, public official ba ang mga nasa MECO? Yun lang ang aking iniisip Dapat, alam nyo, alamin natin. 5 beses na palang nagpapalit. Parang musical chairs, parang yung trip to Jerusalem. Papalit-palit. Itong Presidential Communications Umikot. Office. Yan. Okay. Ang unang-una, syempre, yung kaibigan natin, si Trixie Cruz Angeles. Ayan. Na taga dito sa DWIC dati, sa Carambola. Pagkatapos, after 3 months, naging si Cheloy Garafil, si Atty. Cheloy Garafil. Kaibigan Cheloy, din natin yan. Then, siya ay pinalitan ni Cesar Chavez. Yes. Pagkatapos, Abogado yun, di ba? oo. Sino si Cesar Chavez? Oh, Hindi ko alam. police. Alam ko si Cheloy at saka si Trixie. Hindi ko alam si Cesar Chavez. Ay, hindi ba? Ang kilala kong Chavez, si Frank Chavez. Ay, Yun ang abogado. Isa sinasabi Si ko. Frank Sorry, Chavez. sorry. Patay Okay, na yun okay. Kaya mahirap i-appoint yun sa gobyerno kasi huhukayin mo pa yun. Ala, Oo, nakakatakot yun. May magre-react na naman Oo, dyan. nakakatakot Sorry, yun. sorry. Oo. Okay. Yahoy. Sige. So, masyado ng maraming zombie sa gobyerno. Huwag na nating marami. dagdagan ng isa pang patay. Ayun pala ang ibig sabihin ng zombie, no? Yun pala, yung nangyayari na ngayon. Hindi ba yung zombie winner, yun yung pag sumasayaw kayo sama-sama para exercise? Nakataas yung kamay na gano'n? Oo. Zumba pala yun, Zumba. 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 Ala. Yun, iba pala yun. Then, umalis na rin itong si Opo. Chavez. Aha. At pinalitan nga ni J. Ruiz. Okay. Na nagkanda, loko-loko naman ang appointment sa kontrobersiya. Ngayon naman ay si Dave Gomez. At ako inaasahan ko na tatagal na itong si Dave Gomez ng hanggang matapos yung termino. ang termino ni Pangulong Marcos. Yan. Opo. Mhm. Pero ngayon lang nangyari, iksi ng mga term nila, tapos nawawala agad. Oo, hindi. Kasi nga, Masakit yun. Parang humahanap sila ng formula na magaling na mag-communicate upang yung pabagsak na approval ratings Ay, tumaas ni naman. Pangulong Marcos ay maitaas. Opo. Alam nyo, Tama yun. simple lang naman ang solusyon dyan kahit sinong naririyan. Opo. Kung magpapatuloy itong pamahalang ito ng ginagawa niya, kahit sino pong naririyan. Walang Oo. maging effective. Oh my hindi, kahit buhayin nyo yung isa sa mga propeta na nasasaad sa Biblia, kahit yun ang ilagay nyo dyan, hindi po kayo paniniwalaan kung ganyan ang inyong ginagawa. Anyway, congratulations! For customers like Kay Secretary Dave Gomez! Yeba! Yeah. Oo. How young is he? Hindi nakalagay dito. Hindi, wala namang Biglang tinanong, sorry. wala namang issue yung age. Yeah. Age does not matter, sabi nga ni ang pangalan nitong yung nasirang DFA secretary natin, si Carlos Romulo. Yeah. Yes.
Age does not matter daw as long as that matter does not age. Hindi ako nagsabi noon, ha? Tama yan. Si dating Foreign Affairs Minister Carlos P. Romulo, alam mo, magaling yan, ha? Oh. Si Pangulong Marcos Sr., Senior, Yes. for all his faults, ang galing niya na Communication. pumili ng mga miyembro ng gabinete. Ang gagaling ng gabinete Sa ninyo. kanya nang galing pala yun? Sino? Si, Romulo? Oo, Hindi, oo. sabihin yung suggestion, di ba? Ano, sorry. Hindi, yung suggestion para dun sa gabinete, sa kanya nang galing. Kay Romulo? Opo. Hindi, si Marcos Sr. ang nag-appoint ng gabinete. Okay. Patay na si That Romulo time, eh. that time. Noong Oo. panahon ni Panahon Ferdinand ni- Marcos ni Sr. Apo. Oo, ang Okay. sinasabi ko, ang gagaling ng gabinete, Cesar Virata. Ah, yes. Hanggang ngayon, kinikilalang eksperto yeah. sa economics. Opo. Blas Ople. Yan, okay yan. Agriculture, Bong Tangko. Ayan, Communications, Greg Sendanya. Sendanya. Biro nyo, siya yung nag-compose ng bagong lipunan song. May oo. bagong silang. Yun. May Asa kayong mabuhay, mabuhay, mabuhay ang Pilipino. Di ba? Ang galing ng communicator. Asa Inabot kayong ko. ang utang ay dapat bayaran Bayaran. upang tayo ay pagkatiwalaan. Pagkatiwalaan. Asa kayong ang famous sa ikaw uunlad ng bayan, Disiplina ang kailangan. Oh, Oh, yeah. diba? Ang galing ng mga Naisip nila. naiisip. Ngayon, very empty ang mga slogan eh. Bagong Pilipinas. Oo, di ba? Bagong luma. Bagong Pilipinas, bagong ano yun? Ano yun? Bagong Pilipinas, bagong ano? Ano yung sinasabi? Bagong muka. Oo. Kung bagong muka, paano magiging bagong muka? Ang nakikita Luma ko, na. muka ni De Lima, bagong muka ba yun? OMG. Bakit kaya naging bagong muka yun? Hindi, ba't di na lang natin tulungan, sir? Ano ba yung Si De Lima? Hindi, Ano magagawa natin sa mukha niya? Paano matutulungan yun? Hindi, sabihin, yung communication natin medyo may problema. So, ano ba yung mga, sa tingin mo, ay best solution for that, sa ating Pangulo? Sayang naman kasi, di ba, may Hindi ko naman trabaho, hindi naman ako busy. suggestion lang. Ha? Gumawa ka ng Suggestion. mabuti. Yun ang pinakamadaling i-communicate. Ayun. Oo. Yan. Huwag mong tuligsain ang kayong mga kalaban. Yan. Mean Ano what pa? you say and say what you mean. Ang problema Ayan. iba ang sinasabi sa ginagawa. Kahit anong galing ng communication mo, ay walang mangyayari. Kung ang tingin ng mga tao, hindi ko sinasabing totoo, Opo. but perception is reality sa politics. Yung tingin ng mga tao, sinungaling ka. Ayun. O, di ba? Sasabihin mo, walang armas yung mga na pumasok sa kay OJC compound. Meron naman pala, pinakikita. O, pag sa sinabi mong 5,500 flood control projects after 2 days, Wala nang budget. baha buong Maynila, bubog yung mga kalye. O, paano paniniwalaan ka? O, sasabihin mo, kahit umuulan, may araw. Tinitingnan ko kanina eh. Umuulan. Parang wala nang araw. Niliwanag lang. Pero walang araw, no? Nahihilo. Ano ba yan? Bago ipunin Tama, yung tama. tubig ng baha, mahirap eh. So, Sa yan. tatanim lang, Yes. inaani na. Malabo yung mga ganong statements eh. Pero attorney, maganda yung sasabi mo. Lalo na pag dep-dep. Ayan. Oo. Walk the talk yung sinasabi mo. Dep-dep. Ano yun? Ayan na Tingnan mo naman kasi. Laglag na naman. Pag ganun ka, Hindi kasi. pag Dan Fernandez ka, Google mo Dan, GMD. Oh, O, dep-dep dep-dep. talaga. Alam mo, dep-dep. Ambot sa imo, attorney, oy. Ayan. Meron tayong nagawa at meron tayong magagawa. Bago ganun-ganun pa siya. Galing talaga. Ganun-ganun pa. Anyway, speaking of Teka muna, magpapacheck up ka, baka makalimutan mo. Kailan naman kaya yan? next week na, next week. Next week. Dapat mong kalimutan, attorney. Importante rin yan. Hindi, syempre, importante. Hindi lang Oo. importante. Mahalaga pa. Mahalaga. Anyway, speaking of dep-dep, at speaking of bagyo, merong 3 low pressure areas na minomonitor ang ating pag-asa. Ibig sabihin, may pag-asa pa. Yan, Yung pag-asa eto. talaga. Sige. Etong isa dito ay si Tropical Depression Bising.
na. na Biglat maging na. cyclone daw. Uy, wag Na naman. malakas yun, ha? Jordan, dyan na yun. Oo. At talagang east pala ng Luzon, sa east ng Luzon, ay doon may mga conditions na rife. For rife, hindi ripe, hindi hinog, rife. Ibig sabihin, conducive sa pag-develop ng cyclone. Oh my God. Yan. Nakakatakot yan. At dahil dito sa mga monsoon na ito, yung tatlo, hindi kaya ito kamag-anak ng isang broadcaster? Kamag-anak na naman. Sino po? Oh, si Tina Monsoon Palma. Corny ko ngayon, ah. Kamag-anak na. Yata, nagpa-check up na lang ako. Hindi, may suspecha sila na kaya daw ako nilalagnat kahapon. Oo nga. Meron daw akong virus. Ha? Hindi daw coronavirus, variant. Oh? Corny virus. Corny ba? Oy, ikaw lang ha. Ikaw lang yan ha. Eto, Sabi niya. nagkakaroon daw ng pag-ulan sa Luzon. Kasamang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Yan. Occidental Mindoro at Metro Manila. Ngunit, ito maganda. At tulad ng sabi ng presidente, may araw pa rin. Ay, attorney. Oy, may Kaya daw sinabi. bagay yung solar, di ba? Kasi Yeah, kahit yeah, tumulan, may araw pa rin. Ganun-ganun siya. Ganun-ganun. Oh. Ganun-ganun. Pero sabi na Rizalito David, kilala mo to, attorney? Si Rizalito David! Opo. Ay, hindi ko kilala. Hindi kilala. Professor to eh. Sabing ganon, you can have the best communications secretary, but if there is nothing good to sell to the public, Ayun, tama yan. it does not really matter. Yan. Yan ang sabi ni Rizalito David. Hindi, yun ang sinasabi ko nga. Ang ganda ng pagkasabi niya, ha? Oo, galing. pakiulit nga. Baka nakikinig, just in case nakikinig si Presidente sa Yes, Yes, Yo. Palagi ko nakikinig Oo. siya. Sabi Kasi nga ibang po. payo natin sinusunod niya. Katulad Opo, ng kay J. ito. Ruiz. Ano? Hindi, at Baka least- palihim, nakikinig siya pag hindi nakatingin si First Lady. You can have, Kaya Tony attorney, Topacio, ito tingnan ha. ko na sinasabi. You Oo. can have the best communications secretary, but if there is nothing good to sell to the public, it does not really matter. Yeah. In other words, kung bulok ang produkto, walang magagawa yung best advertisement. Ayun. Halimbawa, ang pangalan ng iyong restaurant, Ipis Restaurant. Ay, wala. Kahit magaling yung advertisement mo, kumain po kayo sa Ipis Restaurant. Maraming Ipis wala. dito. Ay, Oo, patay di ba? tayo dyan. Patay na. Oo, Wala di ba? na. Oo nga naman. No? Oo. It matter really. Yes, oo. Hindi, Oo. alam mo, tamang-tama yan sa sinabi ni Katirso Peralta. Nakarating Ayan. din ba sa'yo? Yung Ah. sinabi niya ngayong araw na ito. Teka, bubuksan natin. Sige nga sir, pagbigyan mo ako at tingnan marinig ko ka. naman. Hindi, napakaganda ng mga sinasabi ni Katirso actually. Na pagpupulutan ng aral. Oo, yan. Oo. Ito, ito yung sinabi niya. Sige po. Yan. Nagalit It is na. always at the end of something that makes us realize how beautiful the beginning was. To rise up each day feeling peaceful, happy, and strong is a blessing from God, more precious than wealth. Happy and positive thoughts ease the pressure of life. God bless, my friend. Oh, Yun. yeah. Magaling. Diba ganda, diba? Yan. Ang daming mga magaganda. Ito pa ha, bago tayo mag-break. Sige po. Eto, sinabi rin niya to na gusto kong i-share sa inyo. Sabi niya, our fingerprints never fade on the lives we've touched. We encounter different individuals in our walk with life. Some make us happy or make us sad. Some hurt us and put us down. Yes. But what really matters is not what they did to us, but what really counts is what we did for them. Yun. Di ba? O, Tama. di ba? Basta gumawa ka ng mabuti. Pag ginawan ka ng masama, Sorry. it's sir. their problem, Problem not your naman. problem. At least Correct. gumawa ka ng mabuti. Yes. Sabi nga nung pinsan ng tatay ko, nakalimutan ko ang pangalan Rojas yung apelyido Okay. Pero ang tawag namin doon si Tito Barok. Okay. Barok yung palayaw niya Opo. O, ewan ko kung bakit. Sabi niya, konting diferensya, ikaw nang magpaagrabyado kaysa Yeah. ikaw ang Ang agrabyado. mag-agrabyado. Yan. O, at lagi kong Galing naman. Tama yan. inaalala yung mga sinabi niyang yon sa akin nung bata pa ako. Anyway, sa nota